You've probably seen this guy before, and yeah, he knows it. Sanay na ako. Wow! But Xavier Ramos, he's more than just that moment. Actor, singer, model, and now building his own clothing line. Hindi lang siya yung nakikita nyo sa viral Ayun, moments. sobrang performative. Hindi lang yun ang kwento niya. Ang next ko lang maging player. Ay, Player, basketball i-clarify player. natin yung player na. Basketball player. Basketball. And that was just the beginning. Kahit anong sabihin nyo sa akin, sabihin nyo na yun as long as nagagawa ko yung para sa sarili ko. Watch how Xavier Ramos figure out everything on his own terms. The Pillow Talk. Lights off, real talk on. Hi viewers, this is Jerry Salvador and welcome to The Pillow Talk where dreams get unplugged. Ang mga kasama po natin for today, isa po siyang very talented actor, singer, and a good friend of mine. Let's all welcome Xavier Ramos. Welcome! Welcome sa iyong Ate Jerry. hello. Kamusta? All good. Welcome sa iyong very first podcast. Thank you. Sa Thank Pillow you. Talk. You're welcome. Thank you so much. I'm very grateful sa inyo pong lahat. Yan, mga nandito. Ang dami natin eh. Yes. Ang dami natin guys, mga nasa 100 tayo. So, Oo. Pero mas madami yung nanonood sa ating hello, viewers, guys. di Hello. ba? Hi! So tayo, nagkakilala dahil sa shoot din, di ba? Mm-mm. Teleserye, I Left My Left Heart My in Heart. Sorsogon with Miss Heart Evangelista Yes. and everyone sa cast. So yun, recently ko lang nalaman na yun pala yung very first TV appearance mo. Mm-mm. So kamusta Super. naman? Paano ka naman napasama doon? Well, si Mama Reg, yung producer natin that time, nakita niya ako, time na nag-lock-in sila Papa, nakita niya ako. Tapos sabi niya, ba't di pa nag-aartista yan? Di ka pa nag-aartista, ganyan-ganyan. So, nung I Left My Heart, nakita niya ulit ako. Hindi ko alam kung saan niya ako nakita, pero nag-message siya sa akin sa Instagram kung meron daw akong teleserye or na-launch na ba daw ako. Kasi if ever, yun nga sa I Left My Heart. So, syempre, alam mo naman, Jerry, go agad tayo, di ba? So, sabi ko, okay, tara po, game. Tapos sobrang nonchalant lang. Pero excited talaga ako nun kasi first lock-in ko di ba? Oh my gosh, 7 days ako mawawala sa bahay. So, ayun. And kamusta naman yung experience nung nag-shoot ka na? Well, nung nag-shoot tayo, syempre, first time kong makipag-socialize 24/7. Oo. And Lock-in pa yun di ba? Oo. Tayo, di ba? Like, may mga times tayo na kailangan na naman natin magsama. Di ba? Like, kasi ang dami natin. So ako, sobrang extroverted akong tao. Pero yun yung start na parang nare-realize ko na parang napapagod din pala ako. Kasi like, sa room ko, bigla akong na-enjoy mag-isa. Kaya doon, yung I Left My Heart in Sorsogon, doon ko talaga naintindihan. Doon ko na-realize na kaya pala ganun si Papa. Kasi like, kaya pala sa bahay lagi siya nagpapahinga lang kasi ganun na nakakapagod talaga nung na-experience ko na. So, ayun. Pero bukod doon, syempre, ang dami kong like, sila Miss Heart, tinititignan ko, sila Sir Chief, talagang, kasi nasa crowd lang tayo, di ba? So parang, yun din yung time na nalaman ko sa sarili ko na, oh my gosh, gusto ko yung acting. Doon nagsimula. Doon siya nagsimula. Sabi ko, gusto ko yung acting. Like, yung something sa mata talaga. So, ayun, ganda. Fun. Na-appreciate mo yung yung craft. Oo. Tapos, may isa pa, na recent lang din, medyo nag-viral. Ito nga sa The Bubay and Tekla Show, na parang 2 years pa siya ago na, na-shoot, di ba? Pero medyo nag-resurface siya ulit. Yung may paghawak ng abs mo. Oo nga. So, ano namang na-feel mo doon? Ano mo na, yung during na nangyari yun? Nung hinawakan yung abs ko, Oo. sanay na ako. Wow! Ano ba yan? Hindi. Actually, to Jerry Lee, yun yung first time na, kasi ako, nung sinabihan ako ng GMA na, ilalabas ka namin as hunky-hunky. So, Ayaw mo. Ayoko. Pero di ko sinasabi sa kanila, syempre, di ba, sila pa rin ang boss. Siyempre, oo. So, parang ayoko, kasi syempre, yun nga, pareho kami ni Papa. So, every time na may guesting, wala silang ibang hahanapin sa akin kundi yung paghubad ko. Gets. Hindi na nila ako kikilalanin. So, stereotype. Gusto Yes. mong lumayo doon. Gusto ko lumayo doon. So, yun nga, yung kay AZ, yung first time naman na yun, nung time na yun, medyo excited ako kasi growing up, endomorphic ako, so tabain ako. Never ko na-reach yung katawan ko nung nandun ako sa T-Bats na yun. So, nung time na yun, yun yung
May abs talaga ako, meron akong V-line. So, confident din ako na parang, fine, go. sige na nga. Kunwari, ayoko, pero sige, hawakan. Ganon. So may consent naman beforehand talaga na alam mong mangyayari yun. Hindi, alam ko na mangyayari yun, pero ang sabi sa akin, sa damit lang naman. Okay. Like, ganyanin lang. So, yung flavor doon, yung flavor nga, yung pag-angat na ng damit, Oo. yung didiinan na, sila, ano na yun, sino to? Sila bubay. Sila Bubay, Oo. sila Ate Bubay na yun, and si Ate Tekla. Oo. So, So, ano ayun. na yun, dagdag na lang Dagdag na nila yun. Dagdag Pero na. ikaw, kung papapiliin, ano bang gusto mong mga role, mga wholesome, ganyan? Well, open naman ako sa lahat, Ate Jerry Lee. Pero gusto ko yung challenging roles. Like, gusto ko yung paghihirapan ko rin. Yung talagang tatanungin ko yung sarili ko, paano ko gagawin to? Gets. So, yun yung mga roles na gusto ko. Yung, Okay. Pag, kunwari, binigyan ka ng script, di ba? Pag yung unang-unang thought mo dun sa pagkabasa mo ng script ng character mo, paano ko gagawin to? Yun, ibig sabihin na nag-game ako dun. Okay. Pero minsan, hindi mo din agad-agad makukuha eh. Actually, Depende rin, di ba? Timing din. Totoo. Timing din. Yes. So ngayon, gusto mong medyo lumayo sa mga astig-astig. Eh kaso, yun yung itsura mo eh. Ganun Eh no? paano? Talaga ba? Oo. Parang hindi. Comment down below kung ano. Oo nga. Ano sa Parang tingin yung hindi. itsura niya? Parang hindi ako mukhang like, Oh. di ba? Ewan ko sa'yo. Di ba? Di, pero ganun Parang actually. angas-angas nga, ganun, di ba? Oo, nung lumalaki kasi ako, syempre, sa bahay kasi namin ganun. Like, tough eh. So, pag lalabas ka sa tao, tough ka, may mask ka na maangas ka. So, pero hindi naman ako sobrang angas. Friendly Softy ako. naman talaga in real life. Pero may pa-abs ganyan and everything. Mm. And speaking of abs, ano bang favorite Wala ako abs ngayon. Wala Wala. akong pati charet lang. Ano bang workout exercise na favorite mo though? Okay, so ganito. So, nung nalaman ko na endomorphic yung katawan ko, as in, nag-try akong gumawa ng sarili kong workout. Tapos medyo wild siya, crash diet. So, hindi Ano ako ba yung endomorphic? like, yung endomorphic tabain na to Jerry Lee. Okay. So, meron siyang ectomorph, mesomorph, tsaka endomorphic. Yung ectomorph, payatin ka. Yung meso, gitna ka lang, mabilis ka pumayat, mabilis ka tumaba. Yung endomorphic, tabain ka talaga. Like, onting kain mo lang, bloat ka. So, kami, lahi namin yun. Okay. Kasi lolo ko ganun. Meron kami, yung love handles namin sobra. Si Papa ganun din. Tapos, may takasin na tayo. Yung favorite workout exercise Ayun. mo? So, nung nalaman ko na endomorphic ako, ang kailangan ko lang is mag-diet and mag-cardio. So, di ako kakain 2 days. And then tatakbo lang ako ng tatakbo. Tapos leg raises lang ako. So, okay na ako doon. Tapos pull-ups. Yun lang yung mga gusto kong workout. Kasi pag nag-run ako, nag-iisip din ako. Like, yung ideas, yung mga gusto kong mangyari, doon siya papasok. So, minsan habang nag-run ako, mag-notes ako. Wow. So, galing ko. Tumatakbo, may notebook. Tumatakbo talaga. Di ba? Oo. So, ayun. Sobrang performative. Pero hindi, parang very, alam mo yung thinking, mo, creative process, very, alive. Sobra. Ganyan. Tapos morning dapat, tsaka kasi paggabi hindi siya nangyayari. Morning person ka. Morning talaga. Okay, so, sakto, before kang gumising, di ba, nasa bed ka, so punta na tayo doon. Tara, Let's sige. go. Wala na ba yung ano ko doon? Yung Ano? corn ko doon sa Oy, bed? pwede Kasi mo bawal kumain sa Oh, bawal bed eh. kumain doon kasi baka laggamin tayo. So, simulan naman natin ngayon. Nung bata ka, ano ba yung childhood Yun. dream mo before ka napasok dito? Okay, so sobrang funny na ito. Childhood dream ko talaga, bata ako. wala akong nililook up to kundi dad ko. Oh. So, nung umaabot na sa school, tatanungin ka kung ano gusto mo maging. Syempre, isipin ng lahat, gusto niya mag-artista kasi yung dad niyan, si Wendell Ramos, ganyan-ganyan. So ako before, naghanap ako sobrang funny lang, naghanap ako ng maganda pakinggan. Oh. So gusto ko maging neurologist. Sorry, gusto ko maging neurologist, Oo. pero alam ko hindi siya mangyayari. Pero ang kulit kasi yung lolo ng dad ko, psychologist. Okay. So meron din pala sa side namin mga doktor. Pero growing up, syempre, for me,
ang pinaka nagustuhan ko talaga is maging ano lang, like gusto ko lang maging player. Like ganun lang, gusto ko lang makalabas ng bahay. Player, Basketball i-clarify player. natin Sorry, yung sorry, player sorry. Basketball player. Okay, Basketball okay. player. So yun ang dream ko dati. Kasi nung bata talaga ako to Jerry Lee. Like, hindi ko alam pero hindi ako sobrang na-open. Never ako natanong yata ng parents ko kung anong gusto mo paglaki mo. Oh, okay. Laging may dictate. Ooh! So, bakit hindi naman, hindi, hindi naman, pero like, Okay, okay. di ba? Kasi ako nung na-realize ko rin nung paglaki ko, oo nga, Ano nga ano bang bang gusto ko talaga? Ay, yan talaga life questions eh. Di ba? Di ba? Ano ba yung gusto ko? So for sure, baka mamaya, baka ikaw din. Oo. Di ba? Baka may ganun ka rin. Pero yun. Sa amin naman pinabayaan naman kami. Pero sa akin, nagsistruggle naman ako kung ano nga bang gusto ko. Ganyan. Tapos sarili ko siyang ini-explore. Oo. So, paano bang pagdikta? Ano ba yung sinasabi sa inyo? Kung okay lang naman sabihin. Sige. Oo. Hindi naman diktang-dikta. Okay. Pero like, dapat ganito ka. Ano yung sample? Ano yung ganto? Wait lang. Nung bata, Oh. actually wala talaga eh. Like, more on nako-compare lang ako sa ibang mga bata. Kasi ako makulit ako noon eh. Puro ako laro. Hindi ako masyado active sa school. Pag Okay. nagsuschool ako, nasa laro yung utak ko. So, more on yun, like, ganon. Dapat ganito ka. Tingnan mo si ganito. Nag-aaral na Okay. mabuti. So, never akong sinit down na ito gagawin mo simula ngayon. Makikinig ka sa akin. Ito, libro, basahin mo to. Pag may tanong ka, tanungin mo ako. Dahil alam ko talaga. Yung ganon. Like, lumaki ako ng, gawin mo to. Paano? Bahala ka na. Paano gagawin? Okay. Ikaw, kaya mo yan. So, okay din. May lesson din talaga. It's just that, iba kasi pag kayong bata pa lang, hinuhubog mo na. Mm. Gets mo? Like hindi ka nila ipe-pressure pero turo nila yung tama sa'yo. Diba? Like more than sa self. Like, kunwari, Ate Jerry Lee, yung mga bata sa States, kung paano pinapalaki, diba? Like, sinasabi nila sobrang liberated. Pero like, bata pa lang, hinahayaan nila mauntog. Diba? Yung gentle parenting. Ako kasi like, lumalaki ako na, naririnig ko yung onting bagsak ng ganito. Ano yan? So, alam mo yung lagi kang Rattle, oo. rattle, lagi kang nagugulat. So, ayun. Yun lang naman. Share ko lang. Kasi yung next question ko din, how was it like growing up with your family? Okay. So literal, Okay. ito Eto na rin talaga na-start yun. na rin. Oo. Okay, sige. Growing up with my family, simulan natin sa sobrang unique ng family ko. Actually, lahat talaga, di ba? Iba. And walang perfect na family. Pero kung paano yung family ko, okay, makulit yung setup kasi yung mom and dad ko hiwalay. So yung mom ko, may house sa QC, may house sa Parañaque. Yung dad ko, Parañaque talaga kami. So lumaki ako sa stepmom ko. Tapos, maggulo kasi may summer na pumupunta ako kay mama. Okay. Tapos, parang growing up, syempre, pilit nilang ginagawang okay, kahit medyo confusing, syempre. Si Papa kasi syempre, sa house naman namin, talagang hindi naman nawawala yung pagkatatay niyan. So, pag lambingan. Pero pagka siya ang sergeant, ang super duper officer ng bahay, kailangan mo siyang sundin, hindi mo siya pwedeng hindi sundin, kailangan masunod agad. So, ganun. Like, ilang taon na rin ako, nakalabas-labas ako eh. Tapos, may sister ako, syempre, si Tanya, na babae. So, medyo, alam mo, tas ang layo ng age gap namin. So, medyo, nung growing up, hindi kami naging close kami ni Tanya, late na. Nung lumaki na siya, medyo may isip na siya. Tapos ngayon, may baby kami. So, Na 3 ayun. years old na kapatid. Na 3 years old na Oo. kapatid, na kung kailan wala na ako sa bahay. Pero, cute naman yung little sister ko. Siya yung parang bagong product ng dad ko tsaka yung stepmom ko. So, panibagong pagpapalaki. Kasi ako ako yung ako yung parang
testing sa lahat eh. Ako yung first eh, di ba? Oh. So, bahala na kung magkamali. Parang ganun eh. So, ayun, sa house namin before may rules na kailangan ka sundin. So, funny thing lang, kwento ko lang sa'yo. Grade 6 pa lang ako na naglalaban ng uniform ko. Okay. Sa ganung level ako. Kung hindi mo nilaban yan, bala ka. Parang ano kayo, no? Very independent. Pero alam niyong love kayo ng family niyo. Kasi Parang may ganon. pagkain na nakahain araw-araw. Oo. So, kahit paggalitan ka, kahit sigawan ka, may pagkain dyan. Tabi-tabi tayo natutulog. Oo. So, sundin nyo na lang. Interesting nga yung setup na parang tough love. Ganon. Super duper. Super tough, guys. Extra tough. Extra talaga. Sobra talaga. Linis ka ng CR. Linis ka ng CR. Linisin mo yung kotse. Linisin mo yung yung likod. Kuskusin mo. Tanggalin mo yung lumot. Kuskusin mo. Ganon siya. May times na pagtitripan niya ako, may liga. Alam niya, masaya ako pag may basketball game ako. So, magpapapunta ako ng friend ko na parang, punta ka dito, tulungan mo maglinis para payagan ako. Para payagan Cute, ako oo. umalis. Tapos ending, hindi niya ako papayagan pa rin. Oh, okay. So, ayun, yun, okay naman. Okay I'm naman sure siya. may reason siya. Siyempre, discipline, ganyan. Meron. And may life lessons. Pero Oo. ang hirap on your end na ikaw yung nakaka-experience Nung Oo. sobra. Tough love nga talaga. Ay, Diyos ko. Hirap. Ang dami pa yan, Ang guys. dami pa. Pero pag-usapan naman natin ngayon, yung pagiging nepo baby natin pareho kasi, Oo di nga. ba, ako, tatay ko si Brad Pitt, tatay mo si Wendell Ang Ramos. nag-iisang Brad Pitt. Yes. And of Diba? course, nag-iisang Wendell Ramos doon. Nag-iisang Nag-anuhan, Savior. no? Nag-anuhan. Oo nga. Nag-iisang Savior Ramos din, syempre. Hindi, Ate Jeremy. Binibola mo ako. Pero anong feeling na, syempre, hindi kasi nila alam na yung pressure din sa Sa atin. atin. Meron din, akala nila Actually. na parang easy-easy lang, Oo, di ba? Na oo, parang oo. dahil anak ka ni ganito, Oo. mas makakapasok ka sa industriya ng mas madali. Pero hindi din, guys. Totoo. Just so you know. Ikaw muna. Sige, Ate Jerry Lee. Ako yung ako nag-rant muna pala. ang host, ha? Okay, Ate Jerry Lee, kamusta naman? Anong Oo. pakiramdam ng Ang feeling ng pagiging nepo baby? Sa akin naman, okay na matawag na gano'n. Kasi alam mo yun, parang ito yung role natin in life. Hindi naman natin to naging choice, di ba? Na ganito tayo pinanganak. So parang okay lang naman. Ang sa akin din, parang yung tatay ko naman sa comedy, di ba? Tapos ako naman, iba-iba namang genre. Tsaka acting, films, siya talaga comedy lang. So para sa akin, mas nade-detach ko. Pero sa'yo kasi, medyo similar din kayo ng path. So paano naman yung nafe-feel mo sa'yo? Siyempre, back to you. Oo, back to you! Oo, Parang syempre. napaisip ako bigla, okay ako na naman. Hindi, joke, okay, game. Sa akin naman, feeling ko yung pagiging nepo baby, blessing din siya. Blessing siya, minsan curse. Minsan Yes, curse! oo, true. Blessing siya. Kasi guys, ako sobrang grateful ko lang sa buhay ko Yeah. ngayon. Alam ko na lahat aligned, everything happens for a reason. So, yung pagiging nepo baby, gift talaga siya. Na alam ko naman sa hindi lagi, pero may mga moments na mararamdaman mo yung pagka-nepo baby na in a good way. Ngayon kasi parang naging humor siya di ba? Na, nepo baby. One time na ganun ako eh. Wag na yan, nepo baby yan. Medyo na-hurt ako eh. Parang simpleng tao lang din ako. Oo. Di ba? Pero, nepo baby for me, hindi siya madali guys. Grabe yung pressure. So, wag niyong isipin na sa amin na lahat. Like, pantay-pantay lahat, walang nepo baby. For me, naging term lang siya, naging tawag lang siya sa amin. Pero, same lang, magkakapareho pa rin tayo. Oo, kasi pag nandun na tayo, parang paano mo naman ipoprove yung sarili mo na merong expectation yung mga tao sa'yo, di ba? Di ba? As a nepo baby, Oo, di ba? oo. Ay, Diyos ko. So, paano mo naman, pinagdadaanan yun ngayon? May sanay na ako Sanay Ate na. Jerry Lee. Ngayon na parang nepo baby. Okay, sige. Tapos, Tanggap na lang. ngayon kasi, as in, sorry pero, I don't give a fuck. Okay. Talagang, Nandun na sa face na andun yun. ako sa face na yun. Like, as in, hindi ako nagpapaka-narcissist, pero, kahit anong sabihin nyo sa akin, sabihin nyo na yun, as long as nagagawa ko yung para sa sarili ko, para sa future na kine-create ko. Kasi meron isang, Ate Jerry Lee, may isang parang
meron isang talk na narinig ko, sabi niya, if you want to build the house, you have to build the home. Mm. So, parang yung start ng lahat ng ginagawa ko, nasa sa akin yun. So, kung magpapa-apekto ako sa ganun, edi mas mapapabagal yung process ng pag-create ko ng sarili kong space. Dun sa sarili kong space, alam ko na maganda yung mga magagawa ko. Ganda. Gets mo? So, ayun. Ganun. Parang step by the step Step lang. by the step procedure. Oo, Diba? Yeah. ganun. Ganun siya, ganun. And isa pang problem naman, from Nepo baby to pagiging pogi. Ginulo yung bed. Sorry. Kasi, okay, Okay, backstory okay. lang. Di ba sa I Left My Heart in Sorsogon nga kami nagkasama. Tapos, nung sa mga isang time na nagkausap tayo, sabi niya, alam mo, Ate Jelly, ang hirap nga din nung yung sa buong pamilya namin, lahat kami gwapo't magaganda, gano'n. Oy, sorry. Hindi kami. Sila. Wow. Yung mga, Humble po siya. totoo, humble. hindi totoo. May pressure talaga sa akin kasi Oo. yung mga pinsan ko, ang gaganda. Sa mom side, ang gagwapo. Tapos sa dad ko, ganun din. Like yung mga tito ko talagang mukha silang mga Kastila na bad boys. Yung lolo ko, makita mo yung ilong niya talagang very Kastila. So ako growing up, parang lagi ko tinitignan yung sarili ko sa sarili. Ba't ang taba ko, ang itim ko. So kahit pa paano, nung bata ako insecure, medyo nai-insecure ako. So ayun, kaya yun yung Okay. sinasabi ko yun. Hindi yun Yung ako. pressure, Oo, yung yung pressure. May mga times nga na nag-a-act ako as confident, pero hindi talaga. Pero yun naman yung natutunan ko, na yun nga, never compare yourself to others. Like, kung sino ka, kung ano yung power mo, yun yung power mo. So, be confident lang. Yun, guys. Sa mga nanonood dyan, bata pa kayo, like, know your worth. Bata pa lang kayo. Tayo pala. Yes, Bata yes. pa lang tayo lahat. So, always be comfortable and always be confident with yourself. Kasi, ikaw yan. Unique ka. Gagawa ka ng sarili mo story eh. So, never compare lang. Totoo. Ang Diba? ganda na yan na yung mga natutunan mo throughout the years din Ate diba? Jelly. Of contemplation, reflection, lumalabas na. Manifestation! Oh, I love it. Sobrang Yeah. din ako niyan, law of attraction, diba? Pero in terms of education naman, so una, diba, nag-marketing ka, tapos nag-tourism. Tourism ako. Bakit marketing, tas bakit napunta ka naman sa tourism? Yung marketing kasi, yun yung course na like, hindi ko pa talaga alam kung anong gusto kong gawin. So, nag-marketing ako. And then, yung tourism naman, pumasok ako sa PATS Aeronautics School. Tapos, nag-varsity ako doon. Yun pala yung goal, hindi yun. Di ba sabi ko nga sa'yo, isa lang yung goal ko nung bata ako. Isa lang yung dream ko. Gusto ko maging player. Oo. Tapos, naging challenge pa sa akin ng dad ko, parang, yun nga, pasok ako ng, like, try mo maging, tawag dito, Ate Jerry Lee. Ano yun? Scholar. Okay. Dapat scholar ka sa college. Nung buong high school ko, nung buong elementary ko, makulit ako. Senior high ko, like, school, line of 7, alam mo yun. Meron lang ako mga subjects na favorite. So, dun lang ako, yung utak ko talagang, makikinig talaga ako. Tapos mag-extra work pa ako, kakausapin ko pa yung teacher ko after pag may mga questions ako. Pero, yung ibang subjects, wala na akong pakialam. Like, niisip ko na agad umuwi. Okay. Kung ano lang Kasi yung gusto mo, doon kung ka ano lang lang yung gusto ko, nagpo-focus. dun lang ako. Oo. Gusto ko na umuwi. Which is, mali din. Pero ang kulit, kasi bata pa lang ako, ganun na ako. So, ayun. So, yung sa sa tourism, wala ka talagang goal na maging pilot? Ganyan? Yun na yung naging goal ko after. Like, Okay. gusto ko maging pilot. Ito na yun. Kasi nakalatag na eh. Ba't ka pupunta dito? Ibig sabihin, titignan mo na yung likod niya. Okay, so pwede ako maging pilot. Okay, game. Gusto ko maging pilot. Tapos ano nangyari? Eto na. Oh my Madali gosh. na. Eto na, Ate Jerry Lee. Oo. First quarter ng, anong year yun? 2018 ba? 2019. Okay. Bago magka-pandemic. Kinukuha ako ng GMA. Sabi ng GMA, parang ilo-launch yata. Yun yung AOS. Tapos nung nagka-audition, ang laki ko noon, Ate Jerry. As in, like,
medyo buff ako noon, Okay. naka-braces ako, kalbo ako. Wow, okay. Gosh, nakakahiya yung look ko na yun. So, pumunta ako doon. Sabi nila sa akin, magpapayat ka for a month, balik ka dito. Tapos, yung week na yun, like, ina-ask ko sila kung kamusta po yung school, anong kailangan kong gawin. Kasi, aayusin ko na yung schedule ko. Yung school, settled na rin yung schedule ko, MWF, ganyan. Tapos, sinabi ng GMA na mag-stop na daw talaga ako kasi everyday to. So, nag-stinap ko na yung school ko. Hindi na ako nag-enroll for second sem. Pero, nag-start din yung pandemic. Oh, ang sakit. Ang sakit talaga. Aray. Sakit talaga. Oh my gosh. So, hindi na natuloy yung aral, hindi pa natuloy yung trabaho. Basketball. Noong time na Bakit yun, yun yung lang inisip ko, basketball? basketball Walang ko pa basketball. rin. Wala Oo. pa rin. So, ayun, nawala lahat. Natenga muna. Tenga talaga. So, hindi ka na nag-continue with your schooling. Yeah. Tapos, yun na offer yung I Left My Heart. Hindi pa. Di pa, ano Hindi pa pa. nangyari? Oh my gosh, guys, sige. Bibigyan Oo. ko kayo ng plus sa life ko. Umalis ako sa house namin kasi, Okay. syempre, di ba pandemic andun yung depression eh. Mm. Like, anong gagawin ko? Anong gagawin ko? So, to cut the long story short, umalis ako ng bahay. 1 year akong saan-saan ako. Paikot-ikot ako. Tapos, may time na meron akong 5,000 nun. Napaikot Grabe yun ko lang, yung no? perang yun, Ate Jerry Lee. Ang goal ko lang nun, babalik ako sa bahay namin nang may kotse. Wow. Yun lang yung goal ko. Yun lang talaga. As in, pati yung ginol ko na yun, hindi siya para sa akin, para din siya kay Papa. Kasi gusto ko ma-prove na, kaya ko Oo. Parang ganun. So, ang pangit, di ba? Like, hindi siya para sa akin, more than para sa kanila, para sa kanya. So, yun, to cut the long story short again, after 2 years, naging kami, like, nag-away kami nun eh. Pero naging okay na kami eh. Nagkita kami ulit. So, may kotse na nga ako, na may motor pa ako. Paano mo nagawa? Okay, sige, ganito. Okay, sige, Oh, kukwento ko. go. Pag-alis ko ng house namin, may 5K lang ako nun. Yung mga shoes ko, kasi ang dami ako shoes. Okay. So, meron din ako mga damit, diba? Meron ako mga designer clothes. Na ang tagal naman bago ko nakuha yun. Yung iba na-arbor ko lang. So, ang ginawa ko, pag alis ko, binenta ko lahat yun. Yung nakuha kong kapital dun, Ate Jerry Lee, pinang-invest ko sa iPhone chargers. Mga talino, So, business-minded. puro chargers na, puro Oo. chargers. Tapos naalala ko pa yung ko nun, yung supplier ko, taga Cavite. So, lang din siya, reseller lang din siya. So, ako, nag-try lang ako. Sabi ko, sige nga, kasi walang lumalabas eh. And ako, naghahanap din ako eh. Pagkuha ko, naghanap ako ng reseller sa probinsya. Okay. So, ayun, maglalabas kami ng, like, sa isang padala, nagpapadala ako ng mga 1,000, 5,000 pieces na Charger. iPhone chargers. Oo. Buti nga, hindi nasisilip nung time na, sorry, joke lang. Pero yun nga, yung time na yun, ganun. Tapos, nagbenta pa ako ng street foods. Street foods. Pandemic era days. kasi to eh, oo. So ang dami kong ginawa. Ang dami ko talagang ginawa, Ate Jerry Lee. Like, madami pa. Pero yun, pinaikti ko lang. Basta yung Meron. mga benta-benta hanggang sa nakaipon, nakabili ng Oo. kotse. Oo, Grabe din naman. Grabe. One thing I learned lang talaga, mahilig ako magbenta. Oh. Like, mahilig pala ako magbenta, which is yung natututunan ko. Na ngayon, gusto ko pa siyang Explore. focus talaga. Oo. At least yun din, parang nahanap mo rin yung self mo through that, di ba? Yes, sobra. Tapos, sobra. na-prove mo rin yung self mo. Kasi parang validation yan eh. Oo. Gusto mo validation eh. Same. Oo. Diba? Parang yun Ikaw ulit, rin for sure. going diba? back Ikaw to rin. proving yourself. Yes. Proving your worth, proving yung kakayanan mo. So, after nun, eto na, may kotse ka na, ganyan. Mhm. Tapos, na-offer nga. Yung naman. Hindi Ang pa. dami naman nangyari. Bumalik Oo. ako ng house namin. Pagbalik ko ng house namin, ang tagal ko, sa sobrang tagal ko nang wala doon. Siyempre, pagbalik ko doon, gusto pa rin ng dad ko na parang magsama ulit. 1 month lang ako doon, sabi ko, hindi ko na kaya dito talaga. Sorry, hindi ko na kayang minamanduhan ako. Oo. Parang, iba yung alam mo. From your freedom to, tas biglang Biglang makukulong gano'n na ka naman ulit. na Oo. parang, hindi pwede. So, umalis na ako. Tapos,
shoutout lang kay Anjay Anson. Si Anjay Anson, yung artista din sa TV5, dito sa GMA. Sila yung sa akin. Sila yung nagpatira sa akin. Friends na kasi kami ni Anjay. Matagal na. So parang may time lang na, Jay, sabi ko, pwede ba ako matulog dyan ilang days lang? Lahat ng gamit ko nasa trunk ng kotse ko. Tapos nakakatuwa kasi yung mom niya, si Tita Jamie, yung mahal na mahal ko. Actually, yung mom and dad niya, parang pagdating ko doon, ano yun na to, parang ayusin niyo yung kwarto dyan, tanggalin niyo lahat ng gamit. Parang inisip ko, gym, gagawin namin gym. Kasi parang yun yung napag-usapan namin ni Anjay. Yung palalagay ko na daw lahat ng gamit ko doon. So 1 year ako nandun sa kanila. Doon lang ako Grabe. naging artista. Doon na. Doon na na-offer. Doon na. Habang nagka-contemplate ka in life, Yes, ganyan, yes. just waiting for ano. Yes. Tapos, yes. nagtuloy-tuloy. Tapos naging sparkle ka pa, di ba? Kamusta Sparkle naman pa. nung na-offer yun sa'yo? Hindi siya na-offer, Ate Jerry Lee. Nag-ano ako eh. Yun din, nung time na nakila Angie ako, may time na sabi ko, hindi na ako kumikita ng pera. So, punta na ba ako ng States or mag-audition ako sa GMA? Kasi nag-audition din ako sa ABS-CBN noon. Okay. Tapos sabi sa akin ni Sir Deo, parang, ano pa, magpa-tone down ka pa, magpa-slim ka pa, tapos interview tayo ulit. Tapos yung, parang the next day lang nag-interview sa akin yung GMA. So, sabi ko, kung sino yung mauuna dun sa tatlo. Kung yung states ko, kasi yung states ko, napasok ko na lahat ng papers ko that time. So, kung ano yung mauuna dun ako. Eh, yung GMA, like, kaya mahal na mahal ko GMA. Sobra. Kahit medyo walang work lately, kasi ako rin, like, choice lang Swertihan din din. oo. Like, mahal na mahal ko sila kasi inano nila ako, kinupkup talaga nila ako. Nung time na, ang gulo nun Ate Jerry Lee, hindi ko alam saan ako pupunta nun eh. So, sila yung unang-unang nag-open ng door sa akin. So, ayun. Tapos may workshop, binigyan nila ako ng time ng magbawas ng pag-iisip. Kasi may workshops kami. And then yung workshops ni Miss Ana Fileo, sobrang therapeutic lang. Diba? Kasi tatanungin mo, how do I feel? First exercise mo, how do I feel? Tatanungin mo yung sarili mo, kamusta ka? So ikaw, kailangan mo lang maging genuine, kailangan mo lang maging open. So ayun. Eh, dati wala Nakakatawa. nagtatanong nun sa'yo. Tapos doon lahat, Doon bigla, lahat, di ba, Ate mabubuhos Jerry mo. Lee? Doon ko nalaman yung mga tanong na gusto ko eh, sa sarili ko rin eh, na okay din pala yun. Tinatanong mo yung sarili mo kung okay ka lang, no? Oo. Hindi yung laban ka lang ng laban. Pag may narinig ka, magre-react ka agad, hindi pala ganun. Oh, tapos nagtuloy-tuloy, thankfully. Ilang years ba yung contract mo sa gym? 5 years. Ang tagal din. Tagal din. Kaya ang dami mo rin naikutan ng mga shows, 'di ba? Like Pepito. Pepito. Kamusta yun na comedy din yung napuntahan mo? Etong Ate Jerry, ang kulit kasi comedy yun, pero yung naging role ko doon, hindi siya comedy. Iyakan siya. Iyakan siya. Dad ko sino yung ulit dun? Kalimutan ko yung name yung bakla dun. Yung gay doon, basta yung gay doon na parang assistant nila ni Sir Bitoy. Sa Pepito Siya yung dad ko. Siya yung dad ko doon. Tapos parang yung scene, nag-visit ako sa kanya. Tapos hindi kilala nung lahat. Funny lang. Biglang nung nagkasalubong kami, sinabi ko kagad, Tay, parang gumanon ako. So, iyakan siya. Hindi siya naging comedy. Pero ang fun yung Okay. Pepito. Siyempre, Ate Jerry Lee, ilang taon pa lang ako, Pepito na. Oo nga eh. Diba? Tapos makakasama ka doon. So, sobrang grateful. Pepito, I Yes. love Pepito. Sobra. Sana makuha pa ako sa Pepito. Shout out po. Shout out to Pepito. Oo Pepito, nga. ay! 'Di ba? Eh, magpakailanman, ito talaga full-on drama din. Ano namang experience mo doon? Alam mo, kahit kunin ako na magpakailanman everyday, Oo. tatanggapin ko talaga. Oo. Magpakailanman ng talagang na-challenge talaga ako. Oo, parang workshop din talaga mismo yung ano na yun eh. Magpakailanman. Yung first magpakailanman ko kasi nag-flop. Ah. Like, bagong-bago pa lang ako, hindi pa ako nag-workshop. Sobra. Parang ilang days pa lang ako nag-workshop. Magpakailanman ako, tapos yung kasabay ko kagad, Miguel Tan Felix, Oo. tapos Paul Salas. Oh my God. Tapos, may scene ako doon na kailangan kong, like, umiyak. Sobrang Oo. umiyak. Tough nga ako eh. Oo. So, hindi ako sobrang umiyak sa harap ng tao.
Tapos, oh my gosh, parang feeling ko na flop. Hindi naman siya sobrang nag-flop, pero feeling ko lang kasi alam mo pag nabigay mo yung best mo or hindi. And kung may sinunod mo yung script or what, alam mo pag nag-prepare ka or hindi, 'di ba? So alam ko na hindi, kaya siguro feeling ko flop. Pero sobrang nag-enjoy ako kasi after that nagpakaano na ako sa workshop eh. Like, okay, game, gusto ko Nag-focus mag-workshop. ka na Oh, talaga. tapos gusto ko magdrama. Oo. Gusto ko lang lagi magdrama. Parang gano'n. So, every time na nagwo-workshop ako, gusto ko mag-umiyak. Gusto ko umiyak. Kasi, Para dun- masanay. para masanay ako. Para at least nalabas ko sa lahat na, okay, ito, kaya ko rin maging drama actor. Hindi Yeah. ako yung sex balls. Oo. Pero, kung Respect respect din. pa rin. Oo. Pero like, yun ako, personal choice lang. Drama actor, like, yun yung mas nagustuhan ko. Oo. Like, kasi sobrang vulnerable mo pag ganun. So, ayun. Yun yung path na pinili mo for Mm-mm, yourself with your acting career. Yes. O, diba? Paano naman sa music career mo? Oh my gosh. Oh my Ano God. naman? Kamusta naman yung pagsulat-sulat, Okay. ganyan. Well, na-enjoy ko pa rin magsulat. Pero nagsusulat na lang ako ngayon sa journal ko na lang. Like, nag-share na lang ako ng naiisip ko. Tapos, sandali lang siya. And then, yung mas sinusulat ko ngayon, yung para sa brand ko na Like, doon ako nakafocus din ngayon. Pero siya, yung nabibigay ko na lang ng personal sa akin is yun nga, yun, kinakamusta ko pa rin yung sarili ko till now nga, from yung kay Miss Ana ilang years ago, kung kamusta ako today, ganyan. So, yun sa pagsusulat ko, ngayon medyo naging second choice ko siya. Like, meron akong top 1, tas second choice ko na lang yung music. Kasi if ever man, like, push pa naman, nandun na yung music ko, Ate Jerry Lee. Alam ko yung gusto ko sa hindi ko gusto. And music, mahal na mahal ko music kasi everyday ako nagma-music Like, iba talaga yung tunog ng gitara, yung tunog ng drums, or tunog ng any instrument sa akin. Like, nag-e-enjoy talaga ako, nare-relax ako. So, sa bahay, pag nagluluto ako, naglilinis ako, kailangan may music ako. Kahit beat lang yan, kasi nag-iisip ako, yun yung time ko sa sarili ko. So, yun, music career, wait ka lang. Yun lang, sa music career ko, wait ka lang. Nandyan lang naman yan. Andyan ka lang. Yung Fan first lang ako mo, till now. Yung first mo is, ano talaga yung first priority mo ngayon? Yung brand ko. Brand as in Brand. business? Business. Ano brand. bang business mo ngayon? Okay. So ito guys, a little introduction lang. Kaka-start lang ng brand ko, magto 2 months pa lang ako. Oh, okay. Wear Savvy yung name niya. Savvy lang talaga siya. So basics, more on basics lang. Nag-release pa lang ako ng 3 designs. Tas nasa 5 different colors na tayo ngayon. Makikita nyo ako sa TikTok and Instagram pa lang. Yun pa lang. Pero, yun pa lang Ayoko pa mag-share na iba. Pero, Stay tuned. yun muna. Yun muna. Okay. Nakaka-excite lang. Exciting, guys. Kasi, syempre, brand to Like, yung direction nito is from me and makikipag-collaborate ako sa ibang tao So, Yung selling mo dati na ibang may-ari, 'di ba? Ngayon ikaw na yung Ako na, mag-create, yes. tapos yun na ibebenta mo. Yes. Good luck dyan. Diba, Ate Jerry Lee? And Yes. one thing lang din, guys. Basics to men's basics. Actually, susuotin ko siya dapat dito. Pero next time na. Sana magka-part 2 pa tayo. Yeah. Mas pang showy na yung wear sabi. Ah. Pero guys, silipin nyo lang yun. Men's basics. Pang active wear siya. Pang everyday wear. Kung gusto nyo ng minimal, yun. And sa TikTok ko, pag nag-comment lang kayo sa akin, alam nila yan. Alam ng may mga nakakapag-try na kaya ko rin maging fashion stylist. Like, Galing. matuturuan ko rin kayo kung paano nyo dadamitan yung damit ko. Oo, kasi Kahit basic lang siya. Nagmo-model ka din, 'di ba? So model here and there, minsan ganyan. Instagram mo, ganda nga ng feed mo May paano Yes. na. Follow na lang sa Instagram. Pareho kami, Jerry Yes, Salvador, guys. Xavier Ramos. Xavier XX Ramos. Follow nyo po Yes. kami. And hobbies naman. Anong mga hobbies mo? Bukod Ngayon, sa sa basketball. basketball. o Nag-try ako ng bagong sport recently, golf. Na-enjoy ko siya, pero hindi ko pa siya matawag na hobby ko kasi hindi pa siya nasusundan. Pero gusto ko talaga siya. As of now lang, if I'm going to be honest, yung hobby ko lang talaga ngayon is mag-basketball. Tapos, Tapos, kadalas nagbabasa? once a week lang. Once a week? Once a week lang. madalas, More on nag-gym lang ako everyday. Okay. Tapos,
yung hobby ko rin kasi ngayon, like listening. More on listening lang talaga. Nakikinig talaga ako ngayon sa mga kung sino-sinong nagpo-podcast. Podcast, yes. 'Di ba? Yung mga sino-sino nagto-talk. Like, gusto ko nakikinig muna. So, ayun. Parang absorb lang ng absorb, ganyan. Yes. Tapos, Aral. ang pinaka-hobby ko lang muna sa sarili ko is yun, mag-run, mag-gym. Yun na, yung pang-physical. Siyempre, Oo. more on Mental. mental. Oo. What about your goals naman? So, besides sa business, ano pang goals mo in life? Okay, so ngayon, yung goals ko, personally, Oo. well, ang goal ko personally is, if I'm going to start a family, gusto ko ready na ako 100%. Kasi hindi mo pwede sabihin, gusto mo maging simple, okay na ako sa pagiging simple. Hindi pwede. Kasi ako na-realize ko lang may times na nabalian ako ng shoulder. Magpapa-MRI ako, maririnig ko sa stepmom ko na, Diyos ko, mahal-mahal ng MRI. So, ang naging goal ko na, ayun nga, kasi 26 na ako, so nasa ganong thinking na ako na parang, kung magka-family ako, and kahit ako lang muna, ayokong titipirin ko yung sarili ko. Gets. Health is wealth din talaga. So, if ever, ang goal ko muna talaga is magparami ng blessing. Yes. Alam mo yun, Oo. Ate Jerry Lee, like, hindi siya pangit eh. Kailangan mo siya eh. Kung gagamitin mo siya sa tama, 'di ba? Maganda Totoo. siya eh. Maganda siya like financially ready, mentally ready, Mentally everything. ready. Everything Yes. ready before Yes. magka-family. Same, yun din yung goal ko. 'di in ba? life. Oo. 'Di ba? Pero kung yung pinaka specific goal ko ngayon is maging number 1 men's basics yung Yes, brand ko. okay. Yun talaga. Career-wise. Doon lang ako nakatingin yun. Maging number 1 men's basics yung brand ko. Kasi H&M Uniqlo eh, 'di ba? Basics 'yan. Ito yung brand ko. Kahit ito lang. Yun lang yung goal ko. This year yun lang. Yun lang tinitingnan ko. Wala na ako ibang tinitingnan kundi yun. Good luck. Thank you. And for someone na nakakuha ng kotse from 5,000, kaya mo yan. I believe in you. Thank you. So, last oh my naman. gosh. Ayan na. Advice. So, para sa mga pogi, yes, na may gustong patunayan, Yeah. anong ma-advise mo sa mga taong nagsistruggle din on their way to reaching their goals? Anong gusto mong sabihin sa ating dreamers? Okay. So, dreamers, no? Yes. Dreamers. Hello, dreamers. Ayan. Ako ang maa-advise ko lang sa inyong lahat is narinig ko lang din siya na if it's thinkable, it's doable. Yun lang. Totoo. As in, like, yun lang talaga. Kung kaya mong isipin, kaya mo rin mong siyang gawin. Mm-mm. May Walang paraan. reason. May paraan lagi. Oo. 'Di ba? Walang reason talaga. Meron talaga. And luxury is freedom. Siyempre, Nasa financial diba? talaga tayo, Oo, independence. Ate Jerry Lee. Eh, oo. Pero gusto ko talaga, Ate Jerry Lee. So, pero yun lang doon ako nakafocus lang din talaga ngayon. Yes. So, continued growth pa din. Yes. Always open to learning. Every day talaga. Yes. Diba? Yes, so good luck talaga. Thank you so much for being here. Sana may mga natutunan kayo. And salamat sa pakikinig. Yes, Good thank you guys. night. Good night. Tulog na. Pwede Ayan na na. ba? Ayan. So na, thank you po. Thank you. Thank you guys. Yay. Woo! Ayan. Wala na, comfy na talaga. Sana po yung TV.